Breaking news! Biglaan to na shock ang Kongreso, bumaliktad na, winasak ang Quadcom, nabulabog na. Ayan, syempre ako'y nagbabalik muli ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. Ayan ha. Siyempre, itong videong ito ay nagbula kay Pinas Balita TV, nakita natin. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayon, bago natin simulan ito, ng reaksyon dito sa post. Ayon, bago natin simulan ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Ayan, the General's Viewpoint. Suportahan natin. Pagpatuloy natin mga katunay. Ni Sir J. Sonsa, posted 1 hour ago. Tungkol ito sa pag-amin ni Congressman Dan Fernandez. Yung totoong pakay hangarin ng Quadcom. So itong post, hindi niya pala kayang magsinungaling sa tuwina. Paminsan-minsan, marunong din siyang magsabi ng totoo. Okay. Tinutukoy niya si Congressman Dan Fernandez. So ito na yung pahayag ni Representative Fernandez. So, parang ito, nagkaroon ng statement si Dan Fernandez tungkol sa Quadcom. Tungkol dun sa mga investigasyon nila. Uno, ayan, inamin na may halong politika ang Quadcom hearings. Ayan, nako. Ano yan, nangungumpisal na ba yan? May halong politika ang hearing. So, syempre, sa pagsasalita niyang ganun, may halong politika. So, ang ibig sabihin, ganun talaga yun. Hindi sila nag-iimbestiga dahil talaga guilty yung mga taong iniimbestigahan nila o talagang ganun ang ginagawa ng mga taong iniimbestigahan nila. Ang ibig sabihin ng pinopolitika, no, pa may halong pamumulitika, syempre, eto, malakas to eh. Kailangan ma-stop natin kung ano ang nito, kung ano ang pamamayagpag nito sa mga tao. Kailangan gawin natin lahat para masira itong taong to, para mawasak ang dignidad nitong taong to. Eh kaso nga lang hindi ganun ang nangyari, 'di ba? Kumbaga, baliktad ang nangyari. Imbis na maniwala yung mga tao doon sa mga inaakusa ninyo, sa mga tinatanong ninyo, is iba ang nangyari. Mas lalong lumapit yung mga tao doon sa mga taong inaakusahan ninyo. Kaya ako naman ang nagsasabi sa inyo, nagkamali kayo ng pinik na tao. No, na kinuhang tao yung binunot nyo. 'Di ba? Masyado kasi kayo nagpapapakinig kay ano eh. Oh, 'di ba? Gaya nung isa, oh, napahamak na. Oh, si insan niya napahamak na. Oh, dahil sa maling desisyon, masya ang kinampihan, 'di ba? Oh, ngayon, doon naman din kayo kumampi, eh di napapahamak din kayo. Ayan na nga ba sinasabi ko sa inyo eh. Okay, ito na yung exact statement ni Congressman Fernandez. Naniniwala ako na we are living in this world na talagang mayroong politika ang lahat ng bagay. Oh. Dito sa gobyerno, there will always be politics. Hindi naman po pwedeng walang politika. And even in the different fields natin, maraming politika. Even sa media, mayroon tayong politics involved. Di ba? Kaya yung politically motivated, I think we need to change the narrative na politically motivated ito, meaning the Quadcom. Alam na natin yan kasi nasa government tayo and we are elected by the people. We are all politicians. Kaya, ang tingin ko, yung sinasabi na politically motivated, granted na po yan. Hindi, tsaka ang politika ngayon, di ba? Parang walang pinagkaiba na ngayon sa showbiz. Di ba? May halo ng siraan, may halo ng tirahan. Di ba? Ganun yan eh. No? Para dyan kasi matagal na yung mga ganyan. Para mas ma-endorso mo yung tao na gusto mo, is kailangan, mapababa mo yung isang kalaban niya. 'Di ba? Wari, yung pinuno nyo nangangarap na maging presidente.
Tapos na naramdaman niya na, malakas maging presidente yung isa. Paano ba natin tatalunin to? Hindi na natin makuha sa paayu-ayuda lang. Diba? Wala pa rin nangyayari. Diba? Siyempre, ang iniisip nyo, ang iniisip niya, pag tumulong ka sa mga tao, matatandaan ka nila, ganyan, iboboto ka nila, ganto, ganyan. Hindi po ganon. Iba na ngayon ng mga tao, hindi na sila nasusuhulan ngayon. Kita nyo, kahit ano ang ilabas ninyo, kahit ano ang ipakita ninyong maganda sa mga tao, na ganyan, pero may nakikita sa inyong background na hindi maganda, wala pa rin yan. Bigay kayo ng bigay ng ganito, bigay kayo ng ganyan, bigay kayo ng ganon. Tapos yung mga Duterte sinisiraan. Diyos ko, yung mga binibigyan nyo, mga solid Duterte yan. At saka okay lang sana kung sisiraan nyo yung mga Duterte kung walang pinapatunayan yan dahil hindi alam ng taong bayan kung ano ang background nila. Ang problema, alam ng taong bayan kung ano ang background ng mga Duterte. Diba? Kaya nagkamali kayo ng taong mga binangga. Hinggan nyo, kahit nagsasama-sama kayo, ang kakampi pa rin ng mga Duterte is ang taong bayan. Kasama na po yan sa equation yan. So, diba? Klaro kayo? Politically motivated. So, parang dito is pinupolitika lang talaga. Umamin uli, Na yan, nandyan na yan. So, what does it mean? Yung politically motivated? Parang walang pinagkaiba doon sa inamin niya na marami naman tayong pulis, Diba sabi daw kinukulang, tapos sabi marami. Tapos ngayon, ayun na naman. Lagot ka kay ano. Ay tinatarget na kalaban sa politika. Di ba ganon? So, sino yung kalaban sa politika? Alam na this. Alam na that. So, salamat Sir Jason sa itong pag-post mo nito. So, saluduhan ba natin? Pasalamatan natin si Congressman Dan Fernandez. Hindi na. Kaya lang naman siguro nagkakaganyan yan. Malapit na 2025. Ano na ba lagay niya sa 2025? Kapag amin na may halong politika ang Quadcom hearings. Alam nyo, kung nangungumpisal kayo ngayon, is huli na ang lahat. Marami nang nasugatan, marami nang nasaktan, marami nang nainis. Kumbaga, it's too late. Sana ginawa nyo na yan nung maaga pa. Okay, hindi na kayo nagsalita, hindi na kayo nakisama. Pwede namang mga ganun. Ano sa tingin nyo? Dapat ba tayong magpasalamat sa pagsabi niya ng totoo? Okay, magbasa lang ako ng mga comments Ayan. Priscilla Almeda. Tony N. Lasala. Sabi niya, nagpapabango sa mga botante kasi malapit ng eleksyon. Correct? Ay, may posibilidad. Di ba medyo malapit yung comment na yun? Nagpapabango sa mga botante kasi malapit na ang eleksyon. So siguro, nakikita niya na medyo tagilid ng konti kasi yung mga ganyang nangungumpisal, siguro nararamdaman niya na medyo tagilid ng konti sa lugar. Sa lugar niya. Kasi kung ikaw malakas ka talaga sa lugar mo, siguro hindi ka babawi ng ganyan. Hindi ka mangungumpisal ng ganyan. Nako, ayan kasi sinasabi ko sa inyo, yung ginagawa nyo sa mga Duterte is nagtitrigger lang sa inyo. Nagbabackfire lang sa ginagawa nyo. Hindi yung mga Duterte ang nasisira, kundi kayo. Diba? Hindi maganda ang nagiging resulta na lumalabas sa inyo. Imbis na maganda nagiging resulta, siguro iniisip nyo dati, no? Maganda magiging resulta nito. Yung mga Duterte, pakulong natin. Yung mga Duterte, hanunahin natin. O, wala, di ba? Mas lalo pa kayo naging kontrabida. Hindi mo pa kasi tinuloy yung kay Cassie. Sana yun na lang, nakakakilig moment pa yun. Muuso pa sa TikTok. Sana ganun na lang inano mo. Kung Dani, ikaw kasi artista ka eh. Alam mo dapat kung ano ang ano, 'di ba? Kung ano ang trending. Kasi medyo alanganin siya sa Laguna. Malakas yung kalaban niya doon, si Sol Aragones. Ay, alanganin kaya pala. Si Sol Aragones. So si Sol Aragones kaya kapag yan ang inanalong congressman, sasama din kaya sa ganyan yan, 'di ba? Ano kaya tingin niyo mga katunay? Magiging sandatang kaya siya ni Pumalian? Sana wag. Telena Habitatnet. Ang sabihin mo, binili ang kaluluwa nyo.
Butak ko na na. Ramdam niya kasi matatalo siya as governor. Kaya medyo nagbago isip. Pero late na. May nagsabi na. Ayun yung sinasabi ko. Late na. Kahit anong bawi nyo ngayon sa mga tao, kahit na anong sabihin nyo, isa lang ang iisipin sa inyo. Kaya kayo bumabait kasi malapit na ang eleksyon. Wala na eh. Kung siguro sa simula dati is tahimik na lang. Kung ayaw mong ma-involve sa ganyan, di ba? Kung hindi mo naman kayang ipaglaban yan hanggang sa uli. Kung may paninindigan kang ganon, eh wala din naman nangyari. Ganyan din. Biglang bawi lang din. O, di ba? Si Golden Borromeo, sabi niya, kaya todo kulimbat hanggang nasa pwesto. Alexander Jerry Naldo. Graham Belt. Di namin talaga iboboto ito sa Laguna. Nako, hindi ka dito. Nako ha, hindi na talaga iboboto sa Laguna. Bakas yung tahulan ng aso nyo, General ha. Pahingin naman isa. Maraming aso. Lagot Taga kayo kay Laguna General. pa ito. Alexander Jerry Naldo. Di namin talaga iboboto ito, Mining Fernandez, sa Laguna. Meron akong nabasang survey sa Laguna, no? Ayan, ano yun? Yung tatlong dikit na magkakalaban, Sol Aragones, Dan Fernandez, yung isa Ruth Hernandez, yung asawa ng incumbent governor. Ang nangunguna po is si Sol Aragones, Nako? 34%. Itong si Dan Fernandez, nasa 23%. Nako, 34%. Sol Aragones. Tapos si Dan Fernandez, 23%. Medyo malayo ang lamang nun, ha? O kahit sabihin nating survey, ayan ang nagiging resulta. Sinabi ko nga kanina, pangit ang lumalabas na resulta sa ginawa ninyo. No? Sino pa kaya ang mga susunod sa iyo na talagang lalagapak sa susunod na eleksyon? Ayan kasi. Diba? So, ang mangyayari niya, pag natalo ka, pahinga ka muna. O balik uli sa pag-aartista. Marami namang mga teleserye ngayon. Marami. Pwede ka sa Batang Quiapo. Nandiyan naman si Sir Coco Martin. Diba? Malay mo magkaroon ng yung wala na kasing kanang kamay si Ramon eh. Diba? Si Bullet. Diba? Si Dindo Arroyo. Wala na si Sino ba pangalan niya nun? Dindo? Ni Dindo Arroyo. Yun na yun. Tapos si Bullet, di ba, yung anak ng late nating magaling na aktor na action star, si Rudy Fernandez. O, wala na rin si Bullet. O, baka sa susunod, kunin ka ni Coco, kanang kamay ni Ramon Montenegro. O. Tapos, imbestigahan mo si Rigor. Itong Ruth Hernandez, nasa 7%. At marami na akong comments na nabasa. May vlog pa nga akong napanood eh. Na ang Laguna daw, maraming nakuhang boto ni BP Sara nung nakarang eleksyon. I think 800,000. Ay nako, kaya pala. Mantakin mo, puro Duterte pala nandiyan dyan, tas kanaka ng ganyan. So, maraming mga Duterte supporters sa Laguna na hindi maligaya itong nangyayari sa Quadcom. At yung mga Duterte supporters na yan sa Laguna, nagsasabi na hindi nila bobotohan si Dan Fernandez. Hindi ba naramdaman ni Kong Dan yun? Na alam niya na maraming Duterte supporter dito sa lugar ko. Siyempre, di ba, pag maraming kang Duterte supporter doon sa lugar mo, dapat pangalagaan mo yung image mo. Bakit hindi mo pinangalagaan yung image mo? Ibig sabihin, hindi mo namomonitor yung mga tao doon at nagtiwala ka sa sarili mo na kahit maraming Duterte supporter doon, iba naman ikaw. Parang sige, Duterte naman ang gusto nila eh, pero iba naman ako eh. Naglilingkod naman ako sa kanila. Parang mga ganun. Tiwala sa sarili. Ayun. Sabi ko nga sa'yo, ang kakampi ng mga Duterte ay taong bayan. O, puwera na dun sa ilalabas ko na dun yung ibang taong bayan na hindi kumakampi sa mga Duterte, ha? Ikokore ko lang. Yung mga taong bayan na sumusuporta sa mga Duterte. Yun ang kakampi ng mga Duterte. Diba kasi baka mamaya may umepak-epak na naman dito. Bakit hindi naman kami kasali dyan? Hindi naman namin sinusuporta ng mga Duterte. O, sige na. O, diba? O, ito sinasabi ko. Sinusuportahan ng mga Duterte ng mga supporter ng Duterte. Ayan ha. O, malinaw na.
Wala na tayong usapan. Okay. So, medyo alanganin na siya. Kaya ito, bago ng takbo ng ihip ng hangin. Francie Perolina, sabi niya, greedily motivated ang tamang term. Bakit ka mo? Ay, papagalitan ka ni General dyan. Tahol ka ng tahol, ha? Tinatahulan niya kasi General si Kongdan. Sabi siguro ng alaga niyong aso dyan, oh, buti ka sa'yo! Buti ka sa'yo! Hanap kayo ng mga liquidation ng OVP, ng Confidential and Intelligence Fund noong 2022-2023. Kayo nga mga congressman ay certification of liquidation lang ang pinapasa. O ano? Mas malala. Oo. Yan Reyes, he is wrong about this. Once a politician is elected, he will be a public servant. Puro grandstanding lang ginagawa. Pinapaikot lang sila ni Digong. I agree dito. Oh, wala. Parang talagang pinapaikot lang talaga sila. Kitang-kita naman dun eh. Kung tutusin, hindi nila talaga kaya si Tatay Digong. Kahit nagsasama-sama sila doon, parang nilalaro nga lang sila ni Tatay Digong. Diba? Parang nagsasayang lang sila ng oras. Kakaimbestiga kay PRRD. Nagsasayang ka lang ng budget doon sa pag-iimbestiga mo. Diba? Sayang oras lang. No? At saka kung ano naman yung tinatanong nila, tagal na nun eh. Kung ano din naman yung sinasabi ni PRRD, ganun lang din yun. Wala ding pinagkaiba. O inaamin naman ni PRRD, di pa kayo nakukontent. Diba? Hindi ako, napaka, how do I term, yung sabi niya na halos lahat ng bagay may involved na politika. Sabi niya na dahil elected official daw sila, politician sila, may halong politika. Ito ang magandang perspective. Kahit may halong politika yon, dapat meron kang dignidad. Meron kang prinsipyo sa sarili mo. Alam mo kung ano ang tama at mali. Kung ikaw ba isa kang politiko, kailangan ba kampihan mo yung mali? Diba? Kaya ka binoto ng tao para gumawa ng tama. Para paglingkuran ng taong bayan ng tama. At ipaglaban kung ano ang tama. Kaso nga lang, ang nangyari, lahat yun hindi mo ginawa. O pagpalagay natin dati, wala pa yung Duterte issue, may ginagawa kang tama. Sa Meralco, bilib na bilib ako sa iyo doon, Sir Kongdan. 'Di ba? Bilib ako sa iyo doon sa pakikipaglaban mo sa Meralco. Tapos na-switch ka na sa mga Duterte. Sana tinuloy-tuloy mo na lang yung sa Meralco. Natuwa pa tayo eh. 'Di ba? Ay bigla kang bigla kang nag-switch sa ganyan. O ganyan na naging resulta. 'Di ba? Dahil alam naman kasi ng mga tao kung ano ang nagawa ng mga Duterte dito sa Pilipinas at sa kanilang lugar. May resibo kasi yung mga Duterte. 'Di ba? Kung wala silang resibo na nagawa o pinapakita, ay pwede kayong magsalita ng ganyan. Maaaring ang mga tao ay maniwala sa inyo. Kaso kapag may resibo ang mga Duterte at buong-buo, 'di ba? Mahihirapan kayong paniwalain ang mga tao na ang mga Duterte ay magnanakaw, corrupt, ganto, lahat ng ibinibintang nyo, mahihirapan paniwalaan. Diba? Kaya kayo ang lalabas na masama. Perspective eh. Once you are elected, you become a public servant. Oh, yes. Hindi ka ba pwedeng mag-serve sa tao mo na wala kang iniisip na politika? Yung problema kasi nagsiserve kayo kay ano. Ito ang kung bakit wala tayong asinso dahil sa mga politiko na katulad dito ang pag-iisip na lahat na lang ng gagawin, i-connect nila sa politika, i-connect nila sa susunod na eleksyon para manalo ulit. Yes. Bibihira dapat yun ang iniisip nyo. Diba? O kapag ikaw ba natalo sa Laguna, pag natalo ka ba, anong magagawa ni? Diba wala? May naitulong ba? Yan bang pag-iimbestiga nyo sa mga Duterte, may naitulong ba? Kung inintindi mo na lang ang Laguna, inintindi mo na lang ang pagiging congressman mo at pinaglingkuran mo yung mga tao doon at hindi ka na nakailam sa mga ganyan-ganyan, na wala namang katorya-toryang investigasyon, di sana maayos ka ngayon. Baka number 1 ka pa. Baka nanalo ka pa sa Laguna. Sayang yung diskarte. Yun ang naging kulang sa inyo. Masyado kayo nagpapapaniwala. Yun, makakita ka ng mga elected local leaders natin na gagawin niya
yung nararapat, gagawin niya dahil tama, Yes. gagawin niya dahil yun Yes, ang tama si General ikabubuti Macanas. ng marami. Yes. Bibihira yung ganun. Yes. Lahat ng iniisip nila yung political career nila, gagawa ng mga bagay para manalo ulit sila sa sunod na eleksyon. Yes. Yun, ganon ang thinking na maraming politiko. Tama. Katulad nitong si Congressman Dan Hernandez. So, going back, politically motivated. Sinasabi nila, we just want to ferret out the truth. Palabasin ang katotohanan. Ano ba talagang nangyari nung kampanya ni Digong laban sa bawal na gamot? Para yung mga biktima kunuhay ma-serve ang justice. But wala na. Very glaring ang motibo nila na gusto lang nilang sirain ang mga Duterte. Yes, tumpak, General. Yun lang naman talaga eh. Kaya nabuo yung samahan na yan. Yung wad-wadum. Diba? Kaya nabuo yan. Kaya sa ganyan, kita mo wala namang ibang iniimbestigahan, wala namang ibang ino-open, kundi ang mga Duterte lang. Eh halos napakadaming problema dito sa bansa natin. Halos ang daming korap, hindi nila nakikita. Yung mga legit talaga. Diba? Hindi nila nakikita yun. Halos ang mga Duterte lang paulit-ulit. Diba? Natatapos na lang yung paglilingkod nila. Puro Duterte pa rin. So anong ibig sabihin nun? Diba? May ibig sabihin nun. Na talagang gusto lang nilang ipin down yung mga Duterte. Yun nga kaso, sorry, hindi ganun na nangyari. Nakakalungkot talaga. Diba? But, they were totally wrong. Habang ginagawa nila yan, pang ilang 11 o 12 hearing na ba yung Quadcom, hindi nila napapansin na lalo lang nilang pinapasikat si Yes, tama. yung 2 beses na nag-appear si Tatay Digong, Senate at saka dito sa Quadcom, lalo lang na-realize ng taong bayan kung gaano kamahal ni PRRD ang kanyang bayan, ang kanyang kasi ang sinasabi ni PRRD yung kaya niya ginawa yun para sa taong bayan, para sa katahimikan, para mailigtas ang mga tao sa kung ano, no? Kung ano ang gagawin ng mga taong nalululong sa bisyong yun. Diba? Yun ang sinabi ni PRRD. So, syempre, kung ako nakikinig, ang ganda naman ng layunin niya, diba? Para sa atin yung ginawa. Diba? Kayo ngayon. Tapos, ang lalabas ngayon, iisipin ng tao, ano ba tong mga to yung tumitira ka PRRD? Ano pinagtatanggol nito? Yung mga drug lord? Diba? Ganun. Pilipino, sabi niya, I am willing to rot in jail. Kung yan ang kailangan para maproteksyonan ko ang aking mga kababayan. Sabi niya, ang concern ninyo, human rights. My concern is human lives. Saan ka makakita ng ganyang leader? Human lives? Handa siyang makulong. Kaya sabi niya, papuntahin nyo ng mga ICC. Handang makulong para sa taong bayan sa ginawa niya. Kung alam nyong mali ang ginawa ni PRRD, edi nasa sa inyo yan. Pero para sa aming taong bayan na naniniwala sa layunin ni PRRD, naniniwala kami na maganda yung hangarin niya at alam namin kung ano ang nagresulta, naramdaman namin yun. Dito, dahil matanda na ako, baka pumanaw na ako sa mundong ito, hindi na ako maimbestigahan. Come on, file a case. Hindi nyo maluloko ang taong bayan. Kitang-kita na ng taong bayan kung sino talaga ang may malasakit. Mga Duterte ang tunay na nagmamalasakit sa taong bayan. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas Balita TV at syempre natunghayan natin ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas, the General's Viewpoint. Suportahan natin yan. Kayo mga katunay, yan ang masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.